naniningil ngayon kay Kong at saka nagsasabing, Kong, gawin nyo na yung pinangako ninyo. Kasi sa isang pagdinig po sa Senado, nung kayo ay dumalo doon sa committee po ni Senadora Amy Marcos, nabanggit ninyo na kung mapatutunayan ninyo na ang nasa likod ng People's Initiative nito ay ang Speaker of the House, kayo mismo ang kakausap sa kanya para bumaba na po sa kanyang tungkulin. Ano bang sagot niyo dito sa punto ito, Kong? Ilayo mo po siya sa mga demonyong nakapalibot sa palasyo. Ano ang klaseng... Nagsimula siya, pinanalangin niya yung kapatid niya. Narinig ko, hindi ako makapaniwala doon sa panalangin niya. Narinig mo ba yun? Oo, nalayuan ng mga... Sinabi niya, Panginoon, taplusin mo po ang puso ng aking kapatid. O teka muna, may sakit ba sa puso ang ating presidente? Ang aming speaker, ang pasimuno nito, at lalong-lalo na kung siyang nagpondo nito, siguro I will ask him to step down. Sinabi ko naman yun. Ayan. Gustot at magkasundo na po ang mga ito. Inamin naman po ng mababatas na maraming sumasatsat. Meron daw po kasi mga bulong-bulong nagsasabwatan para daw po sirain ang unity team at pagsabungin ng pamilya Marcos at ang pamilya Duterte. Pero ayon po kay Senadora Amy, hindi naman ang mga prinsipal ng unity team ni na PBBM at DP Inday Sara ang nag-aaway-away, kundi yung mga amuyong lang. May mga amuyong daw kasi. Pinapalagan po ni Senadora ang mga nagsabi na tila siya na umano ngayon ang leader ng oposisyon. Aminado naman po ang presidential assistant na hindi sila masyado nag-uusap ng Pangulong Marcos dahil kinokontra daw po niya ang ilang mga desisyon ng Pangulong Bongbong. Nanindigan po si Senadora Amy na pinangangalagaan lang niya ang pangalan ng mga Marcos at hindi niya hahayaan na may sumira sa kanila pong pamilya. Yun. Well, sana magtagumpay si Senadora Amy. Mahalagang bagay po ito na kung ang Pangulong Bongbong at ang dating Pangulong Digong ay makapag-usap, Kong. Di po ba? Pero ako, ito, personal ko lang naman ito. Opo. Jen, Kuya Benny, Nelson, para magtagumpay siya, Opo. dapat magsimula rin sa kanya. Ayun, opo. Bakit ba hindi sila nag-uusap ng kanyang kapatid? Oo nga naman, Di ba? Bakit hindi sila nag-uusap ng asawa ng kanyang kapatid? Si First Lady, oo. Di ba? Ano ba may salita yung mga Amerikano diyan ko. Charity begins at home. Ayun, tama po kayo. Di ba? Nagsimula siya, pinanalangin niya yung kapatid niya. Narinig ko, hindi ako makapaniwala doon sa panalangin niya. Narinig mo ba yun? Oo, nalayuan ng mga... Sinabi niya, Panginoon, taplusin mo po ang puso ng aking kapatid. O teka muna, may sakit ba sa puso ang ating presidente? Buksan mo po ang kanyang mga mata. Bulag. Bulag ba yung ating Pangulo? Pagkatapos liwanagin mo ang kanyang pag-iisip. At ang pinakamahalaga po, ilayo mo po siya sa mga demonyong nakapalibot sa palasyo. Ano ang klaseng... Hindi, pero linawin ko, kasama ho ba kayo sa nakapaligid? Hindi naman, di ba? Hindi naman ako, alam mo namang kaya kailangan dumikit kayo para naglalalayo ako dyan sa mga ganyan. Kaya nga ako napunta ng Panama, nagpakalayo-layo ako Di ba? Ang ibig ko sabihin, para maging tapat tayo sa isa't isa, ikaw magbo-broker ng peace. Pagkatapos inaaway mo yung speaker, hindi mo kinakausap ang kapatid mo, hindi mo kinakausap yung sister-in-law mo. Kumari ko si Senadora Amy, pero ang gusto ko, kailangan tapat ang approach natin. Ako ang gusto ko, walang awayan dito sa bansang ito. Walang mangyayari sa bansa natin kapag sinimulan natin puro pag-aaway. Nakikita mo pagka merong ako yung lumalayo. Lumalayo ako talaga. Kailan kayo aalis ko? Kasi sa tingin aalis na naman ako sapagkat alam ko may namumula ng mga pag-aaway. Narinig niya na Gov. Ana Marie Palyasigi, ha? Narinig niya na kailangan bukal sa kalooban natin yung ginagawa natin. Hindi yun lamang ang makatutulong sa bansa natin. Kumbaga, magpakatapat tayo. Pakatotoo tayo. Magpakatotoo tayo. Pero 11.92 per kilowatt hour ang overall electricity rate.
tumaas po ito ng 57 centavos dahil sa pagtaas po ng generation charge. Nag-resume na rin po ang fit-all charge alinsunod po sa ERC na ipinapatupad sa lahat ng distribution utilities para mapondohan po ang mga renewable energy plants. Nire-remit ito sa gobyerno sa pamamagitan po naman ng Transco. Yan po ang paalaala mula po naman sa Meralco. Ibig sabihin, maghanda na po kayo ng pambayad sa buwan na ito. Baka malimutan nyo yung magbayad. Ano, ha? So, inuulit natin pala ko nga, bago lang tayo lumipat ng ibang paksa, so napakahalaga talaga na dapat siguro makapag-usap yung dalawang leadership, ang Senate leadership at ang House leadership. Well, hindi naman para sa isang regular na o ano bang, ito siguro kahit na informal gatherings man lang siguro, Kong. Kung binasa mo yung mga dyaryo ngayon, sa dalawang malalapad na dyaryo ngayon, sinasabi ng Pangulo, bakit kasi sinabihan ko na kaya dalawang kapulungan na yan eh. Ganun po ba? Oh. It is a tempest in a teapot. Sabi niya gano'n. Opo. Ibig niya sabihin, napakalit na bagay yan eh. Pinalala ng pinalala. Oho. Medyo yamot na rin ang Pangulo eh. Di ba? Kasi nga po, kung ang daming nababalam ngayon, ano, kasi nireport nung isang araw doon sa 57 priority bills ng ating pamahalaan, mukhang natapos yun na po ay 54, tatlo na lang ang kulang. Ang Senate po, mukhang hindi gumagalaw, 17 pa rin hanggang ngayon ang kanila pong napapa-aprobahan. O sa dami ng kanilang mga pagdinig eh. Isip-isipin mo, dinidinig pa yung People's Initiative. Dinidinig pa yung tabako na aming ginanap sa Panama City. Oo. O paano nga namang makakagawa ng kanilang tungkulin? Puro na lang pagdinig na hindi ko alam kung anong direksyon eh. Oo. Pero yung mga importanteng mapagdinig na naiwan dati nung chairman na si Senator Tolentino, wala na, parang ibinauna sa limot. Ayun na nga. Siguro naman gisingin natin ng konti yung tanggapan ni Senator Pia Cayetano. Baka naman gusto niyong silipin yung mga importanteng investigasyon rather than itong ngayon nasumbong lang ng hindi kaya-aya sa inyong pandinig. Inupakan nyo agad. Imbitahan nyo rin po yung taong inaakusahan. Ayan. Para naman fair. Paano pa didinggin kayo? Baka humina yung pandinig. Nako, sana ho naman. Kasi sabi nila hearing eh. Wala daw atang speaking sa hearing. Pag-usapan natin tungkol sa Grab. No? Ganun ba? Nakipagpulong ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng Grab at DOTR. Wala opo. bang Grab ngayon sa Pilipinas? May 40,000 drivers na. Nako. Isipin mo na bigyan natin ng trabaho lahat yan. Oo. No? Pero 30,000 dyan sa Maynila lang. So ibig sabihin sa buong Pilipinas, 10,000, no? Kalat na yun. Kalat yun. So, ang laking kulang. No? Ano ang nirekomenda ng Pangulo? Bakit niya kinausap ito, Kuya Benny? Well, yung mga rekomendasyon na yung paluwagin ng regulasyon sa Transport Network Vehicle Service. Yun ang talagang kailangan gawin. Ito ang nagsalba sa atin eh. Alam ba kung ito Nung ang nagsalba sa atin nung pandemya? Di ba? Nabuhay ang sambayan ng Pilipino dahil dito sa Grab na to, dahil dyan sa mga TNBS. Yeah. Isa nga si sinusulong nyo ko, naalala ko sa isang pagdinig na dinaluhan nyo po, sana payagan din yung mga motorcycle taxi kasi hanggang ngayon, well, meron tayong Grab dyan, di ba? Yun hong Move It, meron pa pong Angkas, etc. etc. Pero hanggang ngayon po, parang ang bagal po ng galaw ng ating mga ahensya ng pamahalaan kung ito ay papayagan talaga nila o hindi eh. Nasa pa may pilot study pa yan. Hanggang ngayon nga po, ilang taon na po yung Ang study tanging na yan. nagawa namin ay isama ninyo yung iba pa na bona fide na bakit naman ako naglaro na lang kayo sa tatlong malalaking Ano ba meron grupo? ngayon? Grab, Angkas, Joyride, Angkas. Move It, meron pa. Move It. Ayan, opo. Mukha namang mukhang pumayag sila na dagdagan. Para kako yung pilot study niyo ay maging makatarungan. Opo. Dahil sa tatlo lang ang ginamit niyo pagkatapos akala mo kayo nang nagbigay ng prangkisa sa kanila. Ayun na nga ho. Mukhang naayos naman yon at nakapaglatag naman ng direksyon na ngayon at naghihintay na lang kami ng report nila. Yun hong pagpayag ko, hindi nila alam kung hanggang kailan eh. Kasi sabi lang daw, pinapayagan magdagdag
Pero ang tanong ng mga nag-a-apply, kailan nyo ba talaga kami papayagan? Basta papayagan namin kayo. Hindi, meron ng pinayagan. Nakita ko ganun naman, ba? yung isa nga, kakilala mo dyan eh. Ganun po. Pinayagan na yun, Aba, hindi nagre-report sa amin. Kukulapin namin ni Nelson. Kahapon nga, hindi mo na, may hearing kami kahapon sa transportation. Ayaw po, napakinggan ko yung kayo. Ito yung pag-aaway ng Stratcom at saka yung Dermalog. Yun hong ano. Pwede hinalukay ko lahat yung mali. Aba, mukhang natigatig silang lahat sapagkat nakita ko, bakit ka ako yung original na kontrata na merong basbas ng NEDA ICC? Opo. Investment Coordinating Council ng NEDA yun. Alam mo, ang isang kontrata na ganun kalaki, merong basbas ng NEDA. Opo, tama. Biniyak-biyak yun eh. Dati pinagtatanong, mabuti nandun ng DBM, nandoon yung COA. Lahat sila sumagot ng, tama po kayo, sir. Tama po. Puro tama, di ba? Kako? Pero kayo, hindi nyo itinatama eh. Di ba? Kaya nyo bang biyakin ang isang kontrata? Splitting of contracts ito. Opo. Paglabag ito sa Republic Act 9184 tsaka yung GPPB natin. Labag pala sa batas yun. Pagkatas na ipalabas ko ngayon na... So, kung pinoproblema ninyo ka kung ganyan, ay sapagkat merong provision sa kontrata na pinirmahan nyo dyan sa supplier na, hindi ko nababanggitin yung pangalan muna, Opo. dapat ka ako na-rescind nyo na yung kontrata na yan sapagkat kung kukwentahin mo ka ako yung liquidated damages, mahigit ng 10%. Sa batas ka ako na sinusunod natin. Pagka umabot ka ng at least 10%, rescinded ang contract. Sabay, nabuksan lahat ang kaisipan nila, no? Sabi ng LTO, lahat po ng mga tinatanong nyo sa amin ngayon, na Your Honor, sabi niya, tinatanong ko rin po yan eh. Kanino mo ako tinatanong? Opo. Ganun ba? Kung hindi ko pa binuksan, hindi nyo pa pala amin na, tinatanong nyo rin pala sa sarili nyo ngayon. At kayo ba nakakatulog pa dito sa mga binuksan nating mga problematic na mga kontra? Isipin mo ka kung, halimbawa, itong original na milestone, 8 lang. Opo. Ginawa nilang 28. Ganun po. Para lang magkaroon ng maraming extension. Pinagtatanong ko, DBM, tama, mali ito, di ba? Mali po. COA, ito yung audit observation memo mo. Mali ito, di ba? Opo, mali. Anong gagawin? Maraming makukulong dito ngayon, Mr. Chair. Naku po. Bahala na kayo dyan. Nailatag ko na lahat eh. Usigin na ninyo lahat ang usigin ninyo. Hindi naggawin ng windang. Ha? Naggawin ng windang. Kinakailangan kasi kinakailangan sabihan natin. Isip-isipin ninyo. Paano ka ako nangyari na lumampas na ka ako doon sa takdang panahon na mga deliverables ay wala. Opo. Bakit hindi nyo ka ako hinabol yung kanyang performance band? Ayan, tama naman. Billion mo yan eh. Yung performance band ba nila? Tinitingnan pa po namin, ang hina mo naman ka akong... ako lang ka ako, kinausap ko yung accountant dito sa house. Sinabi niya, ito yung ganito, kayo ba kailan ka ba ako na-install dito sa... ilang buwan ka na rin. Ako kahapon ko lang pinag-aralan ito Oo nga naman. Ngayon ko taon na po ang binilang yung problema na yan doon sa computerization ng LTO. Di ba? Para silang nagpapatintero. Sabi ko, ito binuksan ko na sa inyo. Opo. Kung ang pinagmumulang ka ako nang hindi nyo pagkakaunaman ang dahil doon sa provision ng kontrata na yan, ito may malinaw na kayo ka akong window. I-rescind nyo ang kontrata sapagkat yung liquidated damages, kahit na ipalagay na natin na 6.5 months lang ang valid na extension, umabot na kayo ng 2.5 years. Ako sa tingin ko, sobra-sobra sa na yun. kwenta ko, 70% na yan Ikaw naman kakukuha. Tingnan mo yung observation memo mo. Bakit mo ka ako binalidate yung extension pagkatapos chinarge mo sila ng liquidated damages? Paano naging valid pero merong liquidated damages? Di ba inconsistent ang report mo Tama. Tama po. Tama pala. Di inconsistent ka. Napakasimple lang dyan Pero sabi ko nga Kong, mukhang dumami na po at humaba na po ng humaba yung pagtatalo ukol sa bagay na yan. Mukhang nabuksan naman ang isip nila. Sabi ko, alam mo, ito madali lang ito Pabalik-balik na tayo, nahilo na ako si chairman dyan. Talagang malaking problema kay chairman Akop
Kaya na kailangan nating linawin. At ang paglilinaw, dito magsisimula. Hindi nyo dapat pinagbiyak-biyak yan. Marami kayong pananagutan sa batas. Oho. Yan. Nako. Oho. Ay, Kong, bago lang tayo mag-break, ha, itong aywan ko lang kung itong isyong ito, yung paano kaalaban na 100 pesos minimum wage increase, mukhang naipasa na po sa Senado. Eh. Ang hinihintay na lamang po yung version ng Kamara. Mukhang walang plano po ang Kamara kasi sa kanilang pakikipag-usap daw po sa Department of Labor and Employment. Pangalawa, doon sa grupo ng mga employers, ay mukhang tutol sila dito sa 100 pesos minimum wage increase na ito. Ay mukhang hindi yata na konsulta ng maayos yung mga stakeholders. Sa Senado, ang bilis nila inaprobahan kagad eh. Oo, ang bilis eh. Ang bilis pumugi dahil sa isang Yun na nga, gustong-gustong... Ay, ewan ko lang kung napag-uusap. Kasi populist approach eh. Pero kung hindi mo kinonsulta, across the board yan, di ba? Opo. Eh, paano... Ang palaging usapin dyan may mga sektor na hindi kakayanin kasi. Ako nga, yung mungkahi ko dyan, para mabilis at saka siguro equitable yan, unahin na muna natin yung merong kakayahan. Di ba pinag-usapan na natin dito yan? Opo, yung mga big Magsimula tayo dun sa, palagay mo, 5,000 top corporations ng bansang First ito. 5,000, tama. Yung first 5,000, increasean mo ng 100% kagad yung kanyang mga empleyado. Ba? Kayang-kaya nila yun Malaki ho yun, 100%. Doble. Dodoblihin ko kagad. Halimbawa, ang kanilang standard na 15,000. Oo. Yun average. Bigyan mo kagad ng 30 yan. Unang-una, may capacity ka naman eh. Kaya naman niya, Tubong lugaw na yan eh. Sa tagal mo na rito, multinational company ka. 5,000 top corporation ka. Ang bansang ito, pinakamababa ang pasahod. So yung tubong lugaw mo, ibalik mo na sa mga empleyado mo. Yung unahin natin yun. Di at least meron na tayong nagawa. So di matutuwa na ngayon yung isipin mo naman yung pag dumami yung sweldo, tataas ngayon tinatawag nilang personal disposable income. Anong gagawin ngayon yung dinagdagan mo 100%? Ang unang iisipin, ipare-repair ko yung bahay ko. Gagastos din po yun, tama. Bibili ngayon ng materialis yan. Gagalaw ngayon ng ekonomiya. Yung ibsa naman, palitan na natin yung sakyan natin kakarag-garag. Kopyahin natin yung maganda sakyan ni Kuya Benny. Bili rin tayo gano'n. So, ang makikinabang ngayon, sila din eh. Sila rin naman ang may-ari ng malalaki. Kayo din naman ang makikinabang. Kayo may-ari ng lahat ng mga hardware dito. Kayo may-ari ng mga gumagawa ng sakyan lahat. Di ba? Iikot ang ekonomiya ngayon. Pero yung 100 at small, medium SME ka. Hindi siya sa akin merong tatamaan, merong sigurong masasayan. Kaya lang i-employer naman na hindi kakayanin. Anong gagawin mo ron? Kasi yung 100, ano yun? 2,000 sa isang buwan. Hindi. Bali 2,600 kung 26 days lang. Bagay. Hindi, kung 5 days, yun nga, 2,000 pesos. Pinakamalit 2,000 pesos pa rin a day, per month. Per month. Malaki pa rin yun. Mabigat yun. Kung 2,000 sa 10 empleyado, may 200,000, 20,000. Sa 10. Sa 100 empleyado, 200,000. Yun ang. Marami hong naniningil ngayon kay Kong at saka nagsasabing, Kong, gawin nyo na yung pinangako ninyo. Kasi sa isang pagdinig po sa Senado, nung kayo ay dumalo doon sa committee po ni Senadora Amy Marcos, nabanggit ninyo na kung mapatutunayan ninyo na ang nasa likod ng People's Initiative nito ay ang Speaker of the House, kayo mismo ang kakausap sa kanya para bumaba na po sa kanyang tungkulin. Ano bang sagot ninyo dito sa punto ito, Kong? Unang-una, sinabi ko naman talaga yung Jen, sapagkat nabanggit ko nga nang ako'y imbitahan doon. Ang buong akala ko ay ang pag-uusapan lang ay yung mga patakaran, yung mga requirements, paano bang pagsusulong ng People's Initiative. Baka naman makapagbigay tayo ng konting mga inputs sa kanila, makatutulong din. Nagpunta naman ako ron. Yung unang birada pa lang, pinatutsadahan ng buong House of Representatives. Ang discomfort ko naman, na ako lang ang nag-iisa pala roon. Ano naman ang... Teka muna, ba't ako napunta rito para lang ako pahiyain ba ako rito na...
Talagang wala sa ano ko yun. So nasabi ko, teka muna, kung ganyan po ang patakaran na tinutungo natin o direksyon, kapag po napatunayan ng committee ninyo na ang aming speaker, ang pasimuno nito, at lalong-lalo na kung siyang nagpondo nito, eh siguro I will ask him to step down. Sinabi ko naman yun. Ayan, opo. Pagkasabi ko po no, na nagkaroon pa kami ng mga konting pagtatalo hanggang matapos po yung deliberasyon ng unang committee hearing at alam na ninyo ang nangyari roon. Opo, Ang hindi ninyo nalalaman siguro pagkatapos ng unang pagdinig na yun, hindi na po nila ako inimbita. Yun opo, yun sumunod. Alam ko po marami ng lugar na pinuntahan nila na kung saan ay nag-iimbestiga sila tungkol nga sa People's Initiative. Punta po ng Davao, iba't ibang lugar. Opo. Pero hindi na po nila ako inimbita mula noon. Ayun. So, ang akin pong partisipasyon lang, yung kauna-unahang pagdinig Opo. na ginanap po dun sa kapulungan ng Senado. Opo. Ngayon, paano ko po ngayon may establish yung aking pangako na siyempre, sa kagustuhan ko na ma-establish namin sa pamagitan ng committee ito, Oo. na speaker nga ang pasimuno dito. Oo. At baka nga sakaling siya yung nagpondo. Pero kinakailangan kasali ako doon sa pagsisiyasat na yun. Hindi na nila ako sinama eh. Paano ko pa ngayon magagawa yung aking pananagutan na kung sakaling mapatunayan? Hindi nyo na po ako sinali. Yun na nga. Paano ang gagawin ko ngayon? Doon po sa lumalabas na investigasyon nila, Kong, well, mukhang inaamin naman talaga ng pirma at saka ni na Ginoong Anthony Abad na sila ang nagpasimuno nung People's Initiative, Kong. Pero, di ba lumabas nila ata, Kuya Benny, sa investigasyon na nakipag-coordinate sila sa mga tanggapan ng district representative para naman bumilis ang kanilang pakikipag-usap sa pagpunta sa ground. Pero hanggang ngayon po, nananatili ata ang statement ng Speaker Martin na wala siyang kinalaman doon sa People's Initiative sapagkat hindi naman anya yun inisyatibo ng Kongreso o ng sino mang opisyales ng House of Representatives, Kong. Ganun nga. Kasi baka na-overwhelm yung mga nagpasimuno niyan. Nung makita nila siguro na yung 12% threshold na bago mo maisumite yung petition mo yan sa COMELEC, kinakailangan 12% ng total registered voters ng ating bansa. 8 milyong botante ang dapat pipirma roon. Nung makita siguro nila na ganun pala kalaki itong nakipag-ugnayan siguro sila sa mga congressmen sapagkat bawat isang distrito, legislative district, hindi kukulangin sa 3%. Totoo. Naisip siguro nila, magpatulong na tayo. At yun naman ang inamin ni Ginoong Uñate, Kong, di ba? Na nakipag-coordinate sa ilang mga staff ng congressman. Oo, naging practical siguro sila. Sabi nila siguro, teka muna, ito pala kanyang mobilization ang matindi pala rito. At wala naman natin masama sa bagay na yun. Wala naman nalalabag na batas. Tinanong ko nga siya, meron ka bang nilabag na batas? Wala po siguro, sabi naman niya. Bakit ka ako nakita po namin ganyan yung mahirap po pala talaga ito. Ngayon, nagpatulong na po kami. Ngayon, ay pinag-uusapan natin ngayon, kung nagpatulong ba sila at gusto naman tumulong ng mga ibang kasama ko sa Kongreso, nakalabag kaya ng batas yung mga... Mukhang hindi naman na-establish yung bagay na yun, Kong, ano ha? Aywan ko lang, kasi may report ni Kuya Benny na di mano, ginasusan daw ng mga pondo ng ating yung sa AIC, sa TUPAD. Well, nananatili na hanggang ngayon. Wala pa rin matibay na may pakitang ebidensya na nagamit kayo mga pondo na yun. Mukhang nananatili naman, sabi ng DOLE, sabi ng DSWD, ay hindi nagamit ang kanilang pondo dito sa inisyatibang ito na iniuso dati. Doon lamang sa unang pagdinig, alam mo, may mga witnesses doon na nagsabi, binayaran ba kayo? May nagsabing hindi po eh. Hindi naman. Sa unang pagdinig lang yun ha. Ngayon, yung pangako ko na kailangan ma-establish po ninyo na unang-una, si Speaker Romualdez ang talagang mapapatunayan ninyo na siya ang nagpasimuno nito. O kaya, mapapatunayan ninyo na siya talagang nagpondo nito. Ibig sabihin, kailangan panagutan ninyo yon. Kapag hindi po natin nakita yon, paano ko pang... Kung ang sinasabi yata nila, minsan nagkaroon ng statement ang ating Speaker Romualdez na
siya ay sumusuporta nga rito sa People's Initiative, no? Pero hindi naman siguro Iba yung pagsuporta. sapat. Oo, iba. Kaya Oo. sumusuporta dahil mga tao yun eh. At saka baka gusto rin niya naman na yung People's Initiative ay magtagumpay. At nahingi sila ng saklolo. Bilang speaker. Yun ang kanyang yun ang Siguro call niya na yun eh. doon na lang dapat mag-concentrate ang Senado. Yung tinatawag natin na illegal na paggamit ng pondo ng bayan sa isang bagay na hindi naman niya agenda. Yun. No? So, gaya ng AIX, yan tupad, meron hong partikular na dapat natulungan yan. Bakit nagamit sa PI? Siguro yun ang dapat pag-aralan nila. Establish talaga Yun ang nila. establish nila. Oo. Yun, di ba? Pangalawa, kasi bato tayo ng bato, sinisira natin yung Kongreso, and at the same time, yung Kongreso, sinisira yung Senado. At the end of the day, sira po ang buong bansa. Yun na nga. Ganun nga, yun ang mangyayari. nakakalungkot doon. Sa mga, ang isa pang issue nga dyan, dapat ang COMELEC ang nag-imbestiga dyan sapagkat sa katapus-tapusan, siya naman talaga yung gagawa ng paraan para siya sa atin, unang-una, yung patakaran ba, yung mga requirements ba na sunod. COMELEC jurisdiction na yun eh. Ang nangyari kasi, yung mismong, dahil natigatig sila, yung amendment kasi nakalagay, joint voting. Nataranta sila ngayon, ang bungakala nila ngayon, teka, kakapunin na yung yung Senado. Lulusawin niyo kami. Doon nagkagulo eh. Yun ang maganda termino kung kakapunin. Hindi naman sa akin galing yun eh. Galing yun kay Senador Bato. Kakapunin. Parang barako yun. Sinabi niya, kakapunin nyo kami. Doon sa unang hearing, sinabi niya yun eh. Yun na nga po. Tapos in English pa niya. Castration, sabi niya. Talaga pinakapun talaga. Talaga pinakapun, ha? Pero ngayon, Kong, mukhang lumamig na ang usapin ng People's Initiative. At ngayon po, no isang araw, ang ating kaibigan, Kong Dong Gonzales, at ilan hong, wala pa ata kayo nun, Kong, ay naghain na rin po ng kaparehas na inihain po ng Senado RBH 6 sa lower sa Kamara po ay RBH 7. Ang balita ko ngayong alauna ng hapon ko, magsisimula na po ang pagdinig nitong... Hindi, na-postpone yan sa Lunes yan. hindi po natuloy ngayong hapon. Hindi. Okay. Pero ang dapat na mapansin ninyo rito, Opo. lahat ng yan, ang pinag-uusapan natin, matutuloy ba yung pag-uusap ng dalawang kapulungan? Kasi yun ang dapat. Yun ang palagi kong sinasabi eh. Hanggat yung dalawang kapulungan ay hindi nakapag-usap, walang mangyayari rito eh. Yung House leadership at Senate leadership. Oo, kaya kailangan mapapayag mo yung dalawang kapulungan na mag-usap. Kailangan mag-umpisa yung proseso. Kapag hindi sila nag-usap, walang mangyayari ron. Hindi po ba nag-umpisa na nga po yung proseso nung una, nung pakialaman niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos? At nagkaroon na nga ng mabilis na unawaan ang mataas at ang mababang Hindi, ang kapulungan. sinabi ni Pangulong Bongbong, okay nang maunang mag-initiate, sabi niya sa Senate. Kaya may RBH 6. Oo, kaya may RBH 6. Ngayon, ito namang mga kasama ko sa Kongreso, Opo. siyempre, sa kanilang panukat, ang bagal naman nila, sabi ng ganon. So, kailangan gumawa na rin tayo ng sarili na. Kinopya yung RBH 6, parehong-pareho. Parehas na parehas. Opo. Eh, ang tanong dito, ganito. Paano mag-uusap yung dalawa? Kasi katapos-tapusan mag-uusap rin naman talaga. Ang layo ho ba ng Quezon City tsaka po ng Pasay? Dito pa lamang nag-aaway na, pero hindi pa nakuha makapag-usap eh. Opo. Bakit? Kaya ko dinidisting ito. Alam na ba nila kung ano yung saloobin ng bawat isang miyembro? Kung sila ba'y payag sa pag-anmienda o hindi? Wala pa nga tayo dun eh. Yun na nga po. Ako ba, alam ba nila kung ano yung aking saloobin? Ako ba, kasama ako sa House of Representatives? Ang sinasabi ba namin, lahat kami, payag na kami? Wala pa yun eh. Opo. Pupunta tayo sa debate pa. Kailangan magdebate muna tayo para malaman natin kung sino ang papayag o hindi. Ayun. Matagal pa ito eh. Magdidebate pa. Pero hindi po pwedeng magdebate kapag hindi nagtagpo yung dalawa. Oo nga, no? Ba't ka ba? Kasi, sabi kasi ni Senador Pimentel, nandun kayo, hindi nyo naman kami pwedeng pilitin eh. O ba, pinupuwersa ka ba kita? Ako naman sa kanya. Wala nga eh. Magmula nga ako nung 8th Congress Opo. hanggang ngayon, bilangin mo.
Lahat ng imbitasyon namin sa inyo na tayo'y mag-usap lang. Isip-isipin mo, 2 kapulungan ng Kongreso. Oho. Hindi pwedeng mag-usap pagka ang pinag-uusapan ay yung Chapter change. yung mungkahi mungkahi lang. Mungkahi pa lamang, opo. Mungkahi pa lang, isip-isipin mo. Katapos-tapusan, ang tao rin naman ang gagawa ng pagdidesisyon diyan eh. Mag-uusap lang kayo, hindi kayo makapag-usap. Paano kayo gagawa ng proposal na titingnan ng tao kung tama yung ginawa nyo, a-approve ng tao kung gusto nila? Oo. Ito yung nakakayamot na rito eh. Nag-away-away na, pinag-uusapan pa lang. Pwede po ba kayong mag-usap? Kasi ngayon ko, may sariling version na RBH 6 saka RBH 7. Ano ha? Ang 2 kapulungan. Hindi ko alam kung magkakaroon ng, tapos itong 2 bagay na ito, magpapanagpo yung 2, kung magtitinginan, bakit matutuloy pa yung panag? Dapat mauna muna ang pag-uusap. Ganito yun eh. Halimbawa, dinapagtibay nila halimbawa. Yan, Meron sa- silang version. sa Senate, opo. Pagkatas napagtibay nitong 2, nung isa. Mag-uusap ngayon yung 2 Oo. para magkaroon ng tinatawag na Constituent Assembly. Yan, opo. Oo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ayun, nandito ka, Nelson, Kuya Benny, Jen. Opo. Matutuloy kaya na magtagpo itong 2 ito? Yan ang pag-isipan nyo. Kung tatanungin nyo, kalayo po nung Quezon City at nung Pasay, kaya hindi po magkatagpo. Pero kung ako naman kung, Kuya Benny, bilang mga honorableng tao, halal ng taong bayan, alang-alang sa tao, baka naman pwede mag-usap. Di ba? Dapat yan, upuan talaga. Hindi Kaya nga ang pinakamahalagang tanong dito. At ito'y naitanong ko na rin doon sa unang pagdinig sa Senado. Opo. Merong panauhin naman doon na former justices ng Korte Suprema. Justice Carpio at Justice Ascuna, opo. Sabi ko sa kanila, mawalang galang na po sa inyong 2, Oo. Justice Ascuna, Justice Carpio. Kailan po kaya mangyayari na ang 2 kapulungan na ito Oo. ay magtatagpo, lalong-lalo na po, ang argumento po ninyo ay hiwalay na boto ng 3/4 Oho. ng Kongreso. Kailan po kaya? Okay, opo. Ako po sa tingin ko, kapag ka pinanagutan ninyo yung argumento na yan, kahit na po hanggang sa katapusan ng daigdig, hindi po magtatagpo yung 2 na yan. Oho. Hindi po. Kasi ang Senado, palagi niyang sasabihin, wala kaming 3/4. Opo. Hindi magtatagpo yan. Oho. Eh, di halimbawa, tapos na yung RBH 7, RBH 6 sila, di ba? Tama po, oo. Oh, tapos na kami. Pagkatapos sila. O ito na yung version namin, nag-usap kami. Eh, ang nakuha lang namin, 10. Yung 3/4 nila, 18 eh. Tama po, oo. O, di tapos na, wala na. Wala na. Nagpagod lang kami rito sa isa. Halimbawa, nakakuha naman yung 99%. Kunwari lang. Sa kamera, oo. Nakuha ng Kamara 99%. Ayan. Oh, ngingiti-ngiti yung mga senador. Sensya na kayo, mga bro. Oo. Eh, Wala. 10 lang kami. 10 lang ang nakuha namin eh. So, walang 3/4 yun. Oho. O, di wala na. Ayun. So, dapat lang talaga, isulong na natin, Kuya Benny, Kuya Nelson, na mag-usap yung 2. Ano? Ako naniniwala, darating yung pagkakataon, magigising siya sa katotohanan. Kasi doon lilitaw kapag nag-usap. Hindi nga sila makikipag-usap. Alam mo kung bakit? Okay, opo. Palagi silang natatakot kapag ka nag-usap yung 2 kapulungan. Magjo-joint eh. Magjo-join, ayaw nila. Joint session yun eh. Ganon. Palagi silang natatakot Kasi dyan. pagka joint session, then joint voting. Hindi naman separate session eh. Kaya ginagawa nila ko ngayon. Kaya yan ang sinasabi ko. Kaya sabi ko kay Justice Carpio, Justice Ascuna, Opo. dahil nga sa pag-aalala ka ako ng Senado na may mangyaring joint voting, Na sila'y kakapunin. Opo. hindi na lang sila makikipagkita. Ayun. So sabi ko, kapag ka po yung argumento pinipilit nyo na hiwalay na botohan, kailan po ka ako ang panahon na ito pong kauna-unahang modality na binabanggit sa saligang batas, kailan po namin magagamit ito? Oho. Ito po ba ang layunin ng gumawa ng saligang batas? Number 1 priority po ito sa pag-amyenda ng saligang batas eh. Oho. Constituent Assembly. Ito ang intention po ba ng ng gumawa ng saligang batas na ito ay magtatalo po kami hanggang sa katapusan ng daigdig. Magaganap lamang po ito Oo. kapag ka
ang botohan ay joint. Oho. Otherwise, walang mangyayari. Totoo. Nako. Ay well, kasi di ba doon sa RBS, tila yata hindi sila aakto bilang mga mambabatas kong, di ba? Aakto sila bilang mga assemblyman eh. Kaya nga yung Senado dyan, naggumawa sila ng sariling pamamaraan eh. Oo. Sila ay nagsesesyon, pagka RBH 6 ha, Oo. sila ay bilang Senate Assembly. Senate Assembly, yun ang Diba? nagiging Sa Senate Assembly. mangyayari sa kanila. So, ang nasa isip nila, base dun sa... tinatanong ko si Senador JB nung isang araw, Oo. di ba? Tatapusin nila yung amyenda at ang gusto nila kung ibibigay sa House, i-adopt nyo yan. Oho. No, halimbawa, in-adapt namin. Oh. Pagkatapos, Boto. paano ang botohan? Gusto nila separate eh. Ayun nga ang problema. So, Hindi, hindi. pero kung sa kanila galing yun, Oo. malaki naman ang possibility, kung sa kanila galing ha, Oo, malaki tapos ang na eh. possibility na aaprobahan nila yung sa kanila galing yun. Oo. Makukuha natin yung majority in 3/4. Hindi, sang-ayon ba sila doon sa... Ang problema naman natin sa House. Di ba? Kung sasakayunan, yung version. Baka kahit na 50, wala kang makuha sa House. Dahil galing doon sa Senate yung version eh. Ayun nga. So, kung titignan naman po natin dito, kung mawalang galang lang po tungkol dito, sa budget naman po, bakit nagkakasundo? Oh. No? Dalawa, hiwalay. Bycam, Diba? oh. Bycam. Nagkakaroon, matapos ng deliberation sa upper, sa lower, nagpupunta ng BICAM, nagkakasundo. Mas masalimuot yan. Mas masalimuot yung budget na yun. Di ba? Pero ito, bakit hindi maayos? Di ba? Bakit nating, yun nga lang ang kinakatakutan. Baka pag nag-BICAM daw, biglang magkaroon na ng tinatawag na joint patay na. Oo. Tapos nung pasok mo. Wala. Yun ang kanilang Yan ang pinangangambahan. pinangangambahan. Kasi naman, yung si Justice Carpio, sinabi niya na hindi naman ika dinistinggi ng saligang batas Oho. na kapag ang Kongreso ay gumagawa lamang ng constituent function o kaya gumagawa ng legislative function, there is no distinction, sabi niya. Oho. Whatever the Congress is doing, it is always bicameral. It doesn't matter kung constituent function or legislative function. Oho. Kinakailangan parati silang bicameral. Yun ang sinabi ni Justice Carpio eh. Opo, opo. Oh. Hindi raw dinistinggi ng saligang batas. Anong hindi dinistinggi? Hindi ba niya nakita yung general grant of legislative power nasa Article 6? Yung pag-amenda ng saligang batas nasa Article 17. Oho. Ang layo naman nun. Distingido yun. Sinabi ko pa nga sa kanya eh. Oo nga po. Kapag nag-i-initiate po kami ng impeachment, Justice Carpio, Hiwalay. House of Representatives lang, hindi po sila kasali. Hindi po BICAM yun. Sila naman, pag nag-try nung impeachment, Wala na kayong pakialam. wala kayong pakialam doon. Oho. Sila lang ang... Boto. Sa mga justices sila. Oh. Wala kaming ano, sila yung senator judges sila. Hindi BICAM yun, sabi kong gano'n. Oho. Oh.